Magandang araw, dahil wala nang damang makain ang aming mga alagang kalabaw, kaya dahon na lang ng Jimelina ang aming ipinapakain sa kanila. Alam naman natin na ang kalabaw ang katuwang naming mga magsasaka sa mga gawaing bukid. Sila ang nanghihila ng araro na para makapagtanim kami, dahil di naman kayang hilahin ng tao ang araro kapag magtutudling. Kasama ko itong aking bunsong anak na nagpakain ng aming mga alagang kalabaw, ang aking anak na laging walang suot ni tsinelas. Pagkatapos, pumunta kami dito sa taniman namin ng kalabasa para magsimot ng mga bunga. Ganito lang ang buhay namin, patuloy na nagsisikap sa larangan ng pagsasaka. Kailangan magtanim para kumita, para matustusan ang pangangailangan ng pamilya. Sa totoo lang, hindi madali ang buhay ng aming mga magsasaka. Mas lalo na kung maapektuhan ng tagtuyot ang aming mga pananim. Pero patuloy pa rin kaming gumagawa ng paraan para makaahon sa hirap ng buhay. Sunod naming pinuntahan itong aming mga tanim na talong. Dahil sa tagal ng walang ulan, sobra na ding naapektuhan ang kanilang mga bunga. Hindi na maganda ang bunga nila. Wala na kasing mapagkuhanan ng tubig na pandilig sa kanila. Kaya pinili na lang namin ang mga pwede pang pitasin at mapakinabangan. Inakyat ko na rin itong puno ng himbabao dito sa tabi ng taniman ng talong dahil mayroon na ngang mga bulaklak ito. Sakto, ng mga panahong iyan ay mahal nga ang bulaklak ng himbabao. Ito kasi yung puno na laging nauunang mamulaklak. Sa panahon ng taghirap, kailangan laging humanap ng solusyon at maging madiskarte para di magutom ang pamilya. At ganun ang madalas kong ginagawa. Mabuti na nga lang ng mga panahon na yan, maraming mga tanim na himbabao dito sa bukid at isa ito sa aming mga napapakinabangan. Kailangan din na dapat tulong-tulong ang pamilya at yun ang aming ginagawa. Nagtutulungan kami ng aking mga anak sa pagtatanggal ng mga bulaklak ng himbabao sa sanga para mabilis itong matapos. At halos napuno nga itong plastic na roll bag na aming dinala na pinaglagyan ng mga naani naming bulaklak ng himbabao. At nang matapos na nga namin matanggal lahat sa sanga, lahat ng mga bulaklak ay binuhat ko na ang mga gulay na naani namin. Pumunta pa kasi yung aking anak na pangalawa sa aming mga alagang kalabaw para itali ang mga ito. Kaya ako na ang nagbuhat ng aming mga gulay na naani. Naghihintay na kasi yung aming buyer. Pagdating namin ng bahay dito sa bukid, pinilian ko na yung mga talong. Tinanggal ko yung mga hindi na pwedeng ibenta at yung mga pwede pang ibenta. Yung di kasi pwedeng ibenta pero pwede pa namang gulayin. Ibinuhos ko na rin sa lupa yung aming mga pinitas na bunga ng kalabasa na mga sinimot namin. Tinignan ko yung mga pwedeng ibenta at yung mga hindi pwedeng ibenta. Yung mga hindi pwedeng ibenta, masalo na yung may mga damage na parte, ay akin na lang din itong itatabi at pwede pa naman maging pang-ulam. Nang matapos ko nga itong mapilian at mailagay na nga sa plastic, ay kinilo ko na din ang kalabasa at umabot nga ito ng 12 kilos. Sinunod kong ikilo itong bulaklak ng himbabao na umabot sa 5 kilo. Tapos yung talong ay 1 kilo. Binuhat na namin ito ng aking pangalawang anak para ikarga dun sa kulong-kulong at nang maihatid na namin. Sa katabing farm lang namin ito dadalhin dahil doon pumunta yung buyer. Nandun kasi yung ibang gulay na kukunin nila at ako ang nagmaneho nitong kulong-kulong namin. Kasama ko yung aking dalawang anak na maghahatid nitong mga gulay namin. Kapag yung panahon talaga na mahal ang gulay ay dinadayo minsan ng mga buyer yung mga produktong gulay dito sa bukid. Pero hindi lang sa amin kundi doon sa mga karatig naming farm dito na nagtatanim din ng gulay. Malaking tulong din sa aming mga magsasaka kapag sila na mismo yung pumupunta dito sa amin. Syempre makakatipid din kami ng gasolina sa paghahatid ng aming produkto pagdadalhin sa palengke. At pagdating namin dito, ibinaba ko na nga yung aming mga produktong gulay dahil dati na nga itong nakikilo. Ako na nga nagkarga doon sa kanilang sasakyan na kulong-kulong din. Ang kuha nila sa per kilo ng kalabasa ay 35 at sa himbabao naman ay 150 pero di pa linis yan. Kasama na yung dahon at yung talong naman ay 50. At ang aming napagbentahan nga ng aming mga produktong gulay ay umabot nga ng 1,220. Hanggang dito na lang mga kabukid. Maraming salamat sa inyong panonood.